Nung hindi siya pumunta dun sa State of the Nation, nagbiro siya na siya daw yung designated survivor. Parang ito daw ay may evil overtones, may overtones na na nakaka-destabilize. Hunger for power. It will divide the nation. Kung babasahin niyo po yung press release nila tungkol dun sa articles of impeachment, maliliwanagan kayo na medyo pilit yata itong ibang mga itong mga ibang mga nilagay nila. Katulad ng mga aligasyon ng ng hindi ko alam kung pwedeng sabihin dito kasi baka ma-strike kayo dun sa social media. Dun sa pag-unalive halimbawa ng Pangulo, ng Speaker of the House at ng unang ginang. So meron pa yung ibang mga yung tungkol dun sa confidential funds, pati dun sa mga supposedly mga transaction sa Department of Education, yung ano po ba, yung meron pa sila anim yung grounds na nilagay nila na medyo katakataka. Hindi lang parang nakakapag lang na pilit yung ebidensya. Ito, number 5, involvement in EJ case through the Davao DS. Okay? Ang testimony nito ay tungkol sa mga naganap bago pa siya naging vice-presidente. Parang, can you make her liable? Ang tinatanggal natin siya sa pwestong vice-presidente. Impeachable ba siya for acts that were allegedly committed bago siya naging vice-presidente? Bukod pa dyan, meron pang charge, destabilization, insurrection, and public disorder. Dahil daw po siya ay, nung hindi siya pumunta dun sa State of the Nation, nagbiro siya na siya daw yung designated survivor. Parang ito daw ay may evil overtones, may overtones na na nakaka-destabilize. Nag-lead daw siya ng rally na nananawagan ng resignation ng ating Pangulo. Which, factually, alam natin hindi totoo. Publicly defending daw, Pastor Quiboloy, fugitive pastor, Apollo Quiboloy, a known ally, accused of serious crimes. Teka muna, hindi pa nga hindi pa criminal yung si pastor. He is still undergoing trial, may presumption of innocence pa. Pero ang ginagawa nila dito, nililink nila sa isang tao na humaharap pa lang ng mga charges at ginagawa nilang guilt by association. Paano magkakaroon ng guilt by association? Wala pang ang guilt yung isa. So, very unusual. Meron pa, obstructing congressional investigations by ordering subordinates not to comply with subpoenas. Hindi yata ito, parang saan ground? Hindi maliwanag kung anong ground ang ina-allege nila dito. Threatening bodily harm against the President, First Lady, and the Speaker. Again, imbis na ilagay nila kung ano yung basis, kung ano yung grounds, nag-a-allege sila ng mga actions tapos piniframe nila in such a way as it would appear to be shocking. Pero hindi na susubstantiate kasi hindi siya sumasapol doon sa mga sa mga grounds for impeachment. I'm sure ipapasok nila lahat ito dun sa sa betrayal of public trust dahil ito po ay catch-all na tinatawag nila. But still, yung ililink mo yung mga ganitong klaseng action to betrayal of public trust, it's going to take some doing. Hindi talaga ako naniniwala that this is a serious impeachment complaint. Para sa akin, very cynical. Parang sinasabi nila, kahit walang kwenta itong articles of impeachment na ito, ipapasa pa rin namin because we have the numbers. So, ito na naman tayo sa numbers game.